Halina, Adonai, nasa bundok ng Sinai, baya'y binigyan ng batas, gabay mula sa itaas, magdiwang na Emmanuel ay darating, o Israel. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Ganito ang pagkapanganak kay Hesukristo. Si Maria na kanyang ina at si Jose na nakatakda ng pakasal. Ngunit bago sila nakasal, si Maria ay natagpuang nagdadalang tao. Ito'y sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Isang taong matuwid itong si Jose na kanyang magiging asawa. Ngunit ayaw niyang mapahiya si Maria. Kaya ipinisya niyang hiwalayan ito ng lihim. Samantalang iniisip ni Jose ito, nagpakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sabi nito sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tuluyang pakasalan si Maria, sapagkat siya'y nagninihi sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Manganganak siya ng isang lalaki, at ito'y pangangalanan mong Jesus, sapagkat siya ang magliligtas sa kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng isang lalaki, at tatawagin itong Emmanuel. Ang kahulugay, kasama natin ang Diyos. Nang magising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon. Pinakasalan niya si Maria. Ngunit hindi ginalaw ni Jose si Maria hanggang sa maipanganak nito ang isang sanggol na lalaki na pinangalanan niyang Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo mo ng lahat. Magandang umaga po ulit sa ating lahat. Galing din naman po, good morning, good afternoon, good evening sa mga nanonood po sa atin sa live stream mula po sa iba't ibang bahagi ng mundo. Isang mainit pong pagbati sa inyo mula po dito sa Basilica Menor at Panbansang Dambana ni Jesus Nazareno dito sa Quiapo Church, at atin pong ibinibigay sa Diyos sa poong Jesus Nazareno ang pagpapasalamat, pagpupuri at pagsamba. Palakpakan po natin ang ating mahal na poong Jesus Nazareno.
ang isang malaki at malusog na, kung papaano ang isang malaki at malusog na puno ay nagsimula sa mga nakabaon at nakatagong ugat. Ganun din naman, ang isang mapayapa at makatarungang lipunan ay magsisimula sa isang tapat at tamang kalooban. Sa Ebanghelyo, matutunghayan po natin ang isa sanang pinaka-personal na bagay ay humantong sa pagsasaalang-alang ng kapakanan ng bayan. Halimbawa na lang po, kung titingnan natin yung Ebanghelyo, ito ay tungkol sa nalalapit na kasal. Nino? Ni San Jose at nino? Ni Maria. Nakatakda na yung kasal nila. Fiancé na nga eh. Ano po? Malapit na silang ikasal. Very personal. I can imagine doon sa mga ikakasal pa lang kung gaano kayo ka-excited. No po? May mga kinasal na dito o iba siguro ikakasal pa lamang na sobrang personal nung inyong gagawin at papasukin. Gusto nyo nga minsan, personal choice ninyo. Kung sino magiging ninong, ninang, kulay, no? Kung sino magiging abay. That's your personal choice. Even yung sa simbahang ikakasal, even sa listahan ng mga magiging bisita o panauhin, kayong dalawa nag-uusap dyan. Ano po? Because you want it very personal sa inyo yan, sa inyong dalawa. Because you know, it is something na nauukol para sa isa't isa. At yun ang nangyari kay San Jose at kay Maria. They were preparing for a very personal, private affair. It's about marriage. It's about wedding. Pero ano nangyari? Naantala. Nagka-problema. Can you imagine, ikakasal na lang kayo? Biglang nagka-problema pa? Diba? Can you imagine, lahat handa na? Naghihintay ng iba? Sabik na sabik nang makita kayong dalawa? Tapos, bigla na lamang nahinto. Yun ang nangyari kay Maria at kay Jose. Bakit naantala? Dahil si Maria ay nadatnang nagdadalang tao na. Nagdadalang tao. Ano kaya itsura ni Jose nung malaman niya nagdadalang tao na si Maria? Siguro mas maganda ang naging itsura niya nung nabanggit ni Maria na yung aking dinadala ay hindi galing sa kahit sinong lalaki, kung hindi yaan ay dahilan sa kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos. Marahil, si San Jose ay napayapa, humupa, natanggap ang pangyayari. Pero tingnan niyo po ang sinabi dun sa Ebanghelyo. Bakit daw ginawa ng Diyos? Bakit kailangang maantala, pigilan ang napakaganda sanang paghahanda sa isa sa pinakamagandang pagdiriwang sa mundong ito, ang kasal? Bakit daw po? Anong dahilan? Anong dahilan? Sabi sa Ebanghelyo, dahil, ang sabi dito ng anghel, kay Jose, sa kanyang panaginip, ang sabi dito, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tuluyang pakasalan si Maria sapagkat siya'y naglihi sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ito po, manganganak siya ng isang lalaki at iti pangangalanan mong Jesus sapagkat, ito na po ang dahilan kung bakit naantala, siya ang magliligtas sa kanyang bayan. Lord naman, that is too personal. Ba't kailangan isangkot mo yung bayan? Diba? Minsan may ganun tayong ugali, ano? Very personal na yan. Hindi ko na hinahaya ang Diyos to meddle with it, no? May mga bagay, Lord, akin to, pagbigyan mo ako, akin to. Basta sa iba, sige, okay. Tatanungin kita, masusunod ka. Pero dito, Lord, it's it. Baka naman, ibalato mo na sa akin to. May ganun tayo minsan, no? We may not be saying it, pero looking into our actions, parang ganun ang gusto nating sabihin. May mga bagay na naka-reserve para sa atin. But look, ang Diyos, hindi nangingiming pakialaman ang pinaka-personal at pribadong bagay sa buhay natin. Para saan? Para sa kapakanan ng mas nakararami. Nakuha niyo po? Mas nakararami. Ang isang mga bagay, usapin na tungkol sa atin, very private, very personal, nais ng Panginoon, ito ay gamitin natin at ito ay mangyari
na may kapakinabangan ang mas nakararami. Is that unfair? No. Dahil mismong ang Diyos, yun ang kanyang sinet na halimbawa. Pwede sigurong itinago na ni Mama Mary si Jesus, anak, dito ka na nga sa bahay. Ang dami na ligalig sa pangangaral mo, dito ka na. Sige na, baka mapahama ka pa dyan. Grounded ka, dito ka sa loob ng bahay. Sabi kay Jesus, itigil mo na yung pangangaral mo. Ang dami nang dumutulig sa iyo. Ang dami na naghahabol sa iyo. Pwedeng gawin ni Mama Mary yun. Pero hindi. Alam at batid ni Mama Mary na si Jesus, ang kanyang anak na lumalaki, ay para sa mas malaking plano ng Diyos. Na ang kanyang anak may gagawing pagbabago at kapakinabangan sa marami, sa lahat sa mundo. Diyan po ang katotohanan. There is nothing in us that should remain personal and private. Ang dapat po ay dapat na anumang pribado personal, pag-iisipan natin yan at gagawa natin ng paraan at daan para ito ay maging kapakipakinabang sa lahat. Yung mga halimbawa po, yung mga magulang, di po ba? Kung papaano niyo po hinubog ang inyong mga anak habang sila'y lumalaki sa loob ng tahanan, huwag na po kayong magugulat kung gano'n ang kanilang magiging pagkatao pag sila ay lumaki at sila ay nakahalo na sa lipunan. Huwag po kayong magugulat. Kaya lagi nating binibigyan ng diin ang tamang pagpapalaki sa mga anak. Magmula pa lang imulat ng mga baby natin ang kanilang mga mata. Magmula nang sila ay magsalita na. At sila ay natuto na magsalita. Pag nagmumura, nako, pinapagalitan natin. Tama po. Hanggang sila ay nakikipaglaro na, huwag kang mananakit, anak. Huwag kang kukuha ng hindi sa iyo. Anak, gagalang ka. Matanda iyan, po at opo. Mag-aral kang mabuti, anak. Yaang mga kung papaano hinubog natin, tinuruan ng ating mga anak sa loob ng ating tahanan, kung ano man ang sinabi natin sa ating mga anak sa loob ng tahanan, habang sila ay lumalaki, yan ang magiging uri ng pagkatao. Mayroon sila pagdating na panahon na sila ay hahalo sa lipunan. Amen? Kahit po yung dasal natin, yung mga panalangin po natin, madasalin tayo mga Pilipino. Kung ano po yung ibinubulong natin sa Diyos sa panalangin, sa isang adoration chapel, halimbawa, sa iyong kwarto, pagkapatay ng ilaw, nagdasal ka, habang ikaw ay nakahiga o nakaupo sa iyong kama, habang ikaw ay nakahalo sa libu-libong mga nagsisimba dito sa Quiapo Church, yung panalangin po natin, inaasahan ng Diyos, ay may kapakinabangan sa iba. Hindi po pwedeng sarili lamang. Yun ang pinapakita eh. Turiin mo, something so personal and private, kasal, biglang nahadlangan, nawala, na-derail. For what reason? Para yung anak, sabihin, sila ay magkaroon ng anak na magiging tagapagligtas sa sambayanan ng Diyos. That to public the world is to be saved by their Son, Jesus. Di po ba? Halimbawa, si Jose Rizal, pambansang bayani natin. He has been moving the hearts of Filipinos from generation to generation. Pero tandaan po natin, si Jose Rizal, ang kanyang kadakilaan, hindi nagsimula sa kanyang mga talumpati. No. Si Jose Rizal, na naging pambansang halimbawa sa atin, sa pagmamahal sa bayan, hindi nagsimula yan sa malalaking mga gathering, sa malalaking sa pagsama-sama, pagtitipon-tipon na may malalaking mga sound system with visuals pa, LED screens. Hindi. Nagsimula si Jose Rizal sa loob ng kanyang kwarto na may kandilang nasa ibabaw ng kanyang mesa sa kanyang personal na pagsusulat. In a very private place, he changed the Philippines, our nation. Di ba ganun po yun?
Yan po ang paanyaya sa atin. Why? Kapag nabaliktad, that will be a problem. Kung sinasabi natin yung dapat yung personal nating bagay, dapat makinabang ang lahat, ang bayan, pag binaliktad niyo yan, problema. Kapag yung bagay, pag-aari ng bayan, ginamit mo sa personal mo, diyan tayo magkakaproblema. Diyan ka makakita ng bilyong-bilyon na insertion, whatever na yan. Kapag ginamit mo, ang dapat na public trust for public gain, for personal gain, that will become a big problem. Tama po? Yun yung ating inaharap ngayon. Diyan tayo gigil na gigil tayo. Mga walang konsensya. Hindi na nakontento sa daang-daang milyong piso. Kailangan umabot pa ng bilyon-bilyon. Hindi ba nila nakikita yung mga nakalubog na mga pamayanan, namamatay? Di ba? Ganun tayo, gigil tayo eh. Kasi ano nangyari doon? The public trust, ginamit nila for personal gain. Ano ang dapat? Yung personal gain natin should benefit the public. Yung ating pagpapahalaga, the personal virtues natin should have a social impact. Yun ang ginawa ng Panginoon. Amen? Gusto kong isipin niyo po ang isang puno. Marami pa tayong puno sa Pilipinas. Yung puno, namumunga yan, kung ano man ang bunga niyan, buko, nyog, mangga, kung ano yung mga paborito natin, mga punong mayayabong ang mga sanga, makapal ang mga dahon, namuhay ng decades and decades, nagbibigay ng lilim sa maraming tao. Yung punong binabangkit natin at nilalarawan natin yan ay nagsimula sa mga ugat na nakabaon at nakatago. Sana maging puno tayo. Yung mga bagay na personal, nakatago, sana po ito ay maging daan para ito ay magbunga ng kapakinabangan sa ating lipunan. Makatulong para magkaroon tayo ng mas maayos, mapayapa, at makatarungang lipunan. Kung papaanong ang isang matibay at mayabong na puno ay nagsimula sa nakabaon at nakatagong ugat, gayon din ang isang mapayapa, makatarungan at maayos na lipunan at bansa ay nagsisimula sa isang tapat at totoong kalooban ng tao. Amen.